Clea blinks and keeps eyes glued on his face. Why so mad? Di naman kita inaano. Hindi ako galit. Gusto ko lang gawin mas malinaw ang mga bagay na kabilang ka sa isang Bustamante at walang sino mang maglalakas loob na subukan guluhin ako. Sabay turo ni Mateo sa sariling dibdib. Napanganga si Clea. Belong to a Bustamante? She belongs to a Bustamante. Wala pa naman. Hindi pa nga siya nito nabigyan ng tinik ng rose man lang. Sabi ni Ninya tinuturuan na manligaw pero kalokohan lang daw yon. Wala raw yon sa sistema ni Mateo. Para naghihinanakit patuloy siya na marinig yon kahapon. Tapos ano, basta't gano'n na lang silang dalawa. Parang oo na parang hindi. Uminit ang ulo ni Clea sa naalalang sinabi ni Ninya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi mo pa nga ako nililigawan tapos sa'yo na kaagad ako? Halik na ng halik? Irap na sabi ni Clea. Nagpapahalik ka naman. Sumulyap to sa labi niya at parang nainsulto siya sa salitang iyon ni Mateo. Kahit na walang inis sa mukha nito at napalitan na isang mayabang na ngisi. Ah, ganon. Sumikdo lalo ang inis ni Clea. E di hindi na simula ngayon? Aniya sabay liyan ng dibdib. Doon naman sumulyap ang binata at saka walang paalam na hinaklit siya sa balakang. Pero hindi siya natutuwa. Nasaktan siya sa sinabi ni Mateo dahil parang ipinamumukha niya na hindi niya magawang kumontra kapag ginagawa nito ang mga bagay nito sa kanya. Sinalubong ni Clea ang titig ni Mateo at bahagyatong nakangiti habang niyayakap siya. Parang nagbibiro lang pero never siyang magaling sa ganyan. Na parang sinisiraan niya ito dahil hinahayaan niya na halikan siya nito sa paraang gusto nito at kung kailan ito gusto. Tinanggap ni Clea ito dahil gusto niya tulungan ang sarili niyang gumaling at ang pinakaunang dahilan ay dahil gusto niya rin si Mateo. Kaya lang maano naligawan din naman siya kasi kung bibigay naman siya ng tuluyan, at least naranasan naman niya kung paano suyuin ang first boyfriend niya. Kaya lang mukhang walang pag-asa. Sasabihin nila willing daw na itry lahat ng bagay para sa kanya pero simpleng panliligaw hindi magawa? Let me go, she flatly said. Blinking her tears away. Hey, I was kidding. Hinaplos ni Mateo ang pisngi ni Clea pero umiwas siya. Nasira ng araw niya at dahil lang yon sa isang biro na wala sa tamang pagkakabigkas. And it's not good for a joke. She seriously replied. Why not try to be at least sensitive sometimes? She declared and freed herself from his embrace. She walked out. Clea. Mateo sounded sorry but she never looked back. Eksakto naman pagtapat ni Clea sa main door, tumunog ang buzzer niya, tsaka sumilip siya sa peephole. Si Agaton na nakita niya at may dala yung bulaklak para sa kanya. Walang pagrigodon sa puso niya at nakakainis dahil kay Mateo lang yun nangyayari kahit pa nga walang bulaklak ang halimaw na militar. It may be as simple as that. She likes him not because of the things that he can give her. She just into him and no reason could be better than that. Who's that? Masungit na tanong na naman ni Mateo pero irap lang sinagot ni Clea. Si Agaton. Sinadya niyang alisin ang salitang attorney. At least maramdaman itong nambubisit siya at na makita na rin niya kung magsiselos man lang ba. Lamayas ka dyan at ako magbubukas. Utos ni Mateo pero nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Clea. Imaktol ni Mateo at halos mamula ang mukha sa inis. Sinabunutan pang sariling buhok at tinikom ng mariin ng mga labi. Good morning, Attorney Agaton. Please, come in. I'll just go and get a change. Iiwan na ako sa ni Tito Mateo kasi may lakad pa siya. No, he yelled. Natigilan sa paghakbang si Agaton, papasok nang marinig ang boses ni Mateo na parang kulog. Don't mind him. Buong kaplastikan ni Clea ang isit sa kanya hinawakan sa braso ang abogado. At giniya papasok. Halos magliyab ang mga mata ng binata na mapadako ang mga mata niya sa kamay niyang nakakapit sa braso ng abogado. For you. Anang lalaki at saka iniabot sa kanya ang bouquet at ang chocolates. Oh, thanks. Aniya sabay painggit sa isa. Sa labas na lang tayo mag-breakfast ha. Mainit dito sa bahay. Papakainin ko lang si Cutie. Isasama naman siya ni Tito Mateo sa lakad niya at ako lang sasama sa office mo. Sure, Clea. Whatever you say. Sabi ni Agaton saka naupo sa sofa habang nakangiti sa kanya. Di nakaiwas sa pagmamasid ni Clea ang pagpasada ng abogado sa kabuuan niya pero binaliwala niya yon. Samantalang ang mukha ni Mateo daig pang binabahay ng putakti sa pagkalukot. Para bang anumang oras babatoy nito ng sofa si Agaton?
Nagkunwari siyang walang nakikita na ibang tao na maglakad siya sa harapan ni Mateo. Samantalang parang higante to sa magilid ng dibdib. Wala itong pakialam kahit na nakatapi lang ng tuwalya. Alam niya nagtataka si Agaton kung ba't ganun ang itsura ng militar sa harapan niya. Pero wala siyang balak magpaliwanag. Cutie Pie, come here. Kain ka kasi aalis kayo ni Lieutenant General? Panginis pa ni Clea saka siya pumasok sa kusina. Pero sumunod sa kanya si Mateo at kasunod naman si Cutie. Sasama ka sa lalaking yon? Galit na tanong ni Mateo sa kanya at parang ngalingali siyang kagatin. Just think of that day as your day off. Hindi naman ako pababayaan ni Attorney Agaton. I know for sure he also knows how to shoot. Kung barilan lang naman ay malamang nahasari naman ng lalaki. That shoot? Oras na halikan ka ng lalaki na yon. Magdedeklara ako ng gyera. Clea? Hinawakan ni Mateo ang braso niya at ang kontrolado naman niya si Clea ang nasaktan. Then declare, I don't care. Ang alam ko lang naman yatang girahin ay ako at ang pepino mong may ulo. Sabay sulyap ni Clea sa harapan nito, nabalot ng tuwalya. Hinili niya na at kagatin niya dahil sa sobra na siyang inis. She flipped her hair and had put so much wag on her pretty face as she tiptoed and twitched her lips. Parang lalong namula ang pisngi ni Mateo dahil sa pagtataray niya. Pati na ang hininga niya ay nakalimutan niya na kung aamoy man ito. I am warning you. I told you I was just kidding. I didn't mean to offend you. Pagsumamo ni Mateo pero umiling si Clea. Well, you did. And no more kissing this time. Work for it that it's if you still have a chance. Nakakadismaya ka. Marunong ka ba mag-sorry? Napag-aralan mo na bang spellingin sa school? Ah, ganon. He gritted his teeth and drew his face closer but she never mind. Bye, Tito Mateo. Enjoy your day off. Alagaan mo si Cutie. Sabi lang ni Clea at pinakawalan ng sariling blaso. Di niya gustong ideya na hindi si Mateo kasama sa buong araw, ngunit mas mabuti iyon. Kailangan niya magtiis. Wala naman itong nagawa nang umalis siya sa kusina matapos lagyan ng pagkain ng pusa. Ngayon, amanas na sila. Sinong hindi sensitive? Siya lang ba? Pinagkakasya ni Mateo ang sarili sa salohang sofa sa loob ng isang beauty salon. Kanina pa kalikot ng kalikot ang bakla sa kuko niya sa paa. Pero wala naman doon ang atensyon niya. He is thinking of Clea. She left him without even saying goodbye, and that was like striking his heart with a blazing arrow. Halos mamutok ang ugat niya sa sentido nang hawagan pa ni Agaton ang dalaga sa gulugod nang alay na makapasok sa Fort Everest ng lalaki. Dapat ay surprise na sa dalagang araw na yon. Pagkalipas niya maging busy sa pagrebisa sa lahat ng mahalagang dokumento ng kumpanya niya. Ito ang kanyang pinakamusay na paraan para makabawi sa 3.5 abalang araw ng kanyang buhay. Alam niya na hindi na siya masyado nitong pinapansin itong mga nakarang araw pero kahit papaano, nasiyan siya dahil alam niyang nasa paligid lang si Clea at nasa isang bubong sila. He's been so silent but that never mean that she was being taken for granted at hindi siya inaalagaan. Of course, he's into her so much that he just want to throw everything and just want to sit beside Clea and relax. But the company is also for her future kaya't binaliwanan na lang niya ang inis. Kaya't sana ilalabas niyang dalaga. Sinabi lang niya na nagaya ang mommy niya pero ang totoo, siya naman nagaya sa matanda para sabihin na rin doon kung anong balak niya. Kasama rin sina Debbie, Lyra, Nina at may isang bitbit na lalaki si Lyra na ang pangalan ay Cairo. Kung sino pa naman ang pinaglalaanan niya ng oras at buong maghapon, sana siya ay siya namang wala roon ngayon. She was with that scumbag. Hindi pa rin sila nag-iimika ni Agaton. Wala naman silang balak na makipag-ayos doon. He sighed heavily and looked down at the cat which is sleeping on his crotch. Puno ng balahibo ang pantalon niya pero baliwala naman. Mahal niya si Cutie dahil mahalaga yon kay Clea at talagang mapagmahal naman siya sa mga hayop. Know what, Cutie Pie? Siguro nga tamang baby natin. Alam ko out of time na naman ako pero nagbibiro lang talaga ako. Kausap ni Mateo sa pusa. At matapos yon may tumikim. Milola, di niya yata taong kinakausap ngayon ni Tito. Mas bet na niyang animals. Hagikik ni Ninya na lalo nagpainit sa ulo ni Mateo. Natignan niya sa salamin ang pamangkin. What's happening, Mateo? May PTSD ka na yata, anak. Isa pa naman na sabi ng mommy niya, Don't start, Mom. I'm having a bad hair day. Ines na sagot ni Mateo. Sinilip niya ulit ng cellphone. Nag-text siya kay Clea kanina pero hanggang sa mga oras na yon walang reply. Tinanong lang niya ng kunasa Pauna pero bakit ang tawag niya ayaw sagutin? Ngayon nakakaramdam siya ng pangamba.
Nakatitig siya para makayanan at unawain ang buong bagay tungkol sa pakikipagrelasyon at nagsisimula na tong bumuo ng takot sa loob ng dibdib niya. Paano ko napagtanto niya na hindi siya ang gustong totoo ni Clea? Yun nakita ni Clea kanina sa banyo na ginagawa niya. Hindi ba dapat natakot ang dalaga at tumakbo? Pero bakit hindi? Kasi unti-unti na nitong natatanggap ang mga bagay na hindi pa nito alam. He was supposed to stop himself when he heard her voice behind him, but he intentionally continued what he started. Isa pa talagang hindi na rin siya mapigil kanina nang pumasok ang dalaga. Ilang linggo na siyang walang make love at hindi yan healthy para sa kanya. Kaya lang mukhang di pa naman handa ang babaeng gusto niya na ngayong ulit-ulitin makasama sa kama, kaya't sinasarili na lamang niya. Still, the pleasure was not that satisfying. He could be more satisfied if it's her, and he is dying to have her soon. But now, how? She banned him, even if just for stealing a simple kiss, and that is only because of an out-of-pitch joke? You know what? Unang beses sa buhay mo na magaya ka na lang nga ng babae para sa isang simpleng date, pumalpa ka pa. Paratak ng ina niya sabay iling pa. Kanina naman laman na dapat niyaya niya si Clea, pero nunahan siya ng pesting si Villena. Sumulyap si Mateo kay Nina. Malamang, sa batang chismosa lang naman. Malamang ichinismis din ng tungkol sa sagot ng kalokohan lang ang panliligaw, kaya bondshot siya kay Clea ngayon. Isa rin yon sa mga sintonado niyang biro. Malamang sineryoso ng pamangkin niya, kaya ganon ang iniisip ni Clea. Naghahanap ng panliligaw. He's willing to give it but it's just not spitting it out. His actions will work for it and his mouth will not. Don't be such a conscience, Mom. You're not helping me. Inis na sagot ni Mateo sa ina. May proxy naman si Beshi, yung pusa. Humagikik si Debbie at saka siya tiningnan sa salamin. Kumukota ang mga babae sa pambubuska sa kanya at dapat nang tumigil ang mga yun dahil baka maya-maya magwala na siya sa loob ng salon. Pinasara na naman niya ang beauty salon para sa baby niya pero wala naman to ngayon. Sa sunod kukumpiskay niya ang phone ni Clea bago tumatulog. Ipifilter niya ang kanya mapahamak na mensahe at anumang mensahe. Pagkalipas ng 12 midnight, kakanselahin na sa sunod na araw. Ano man ang tungkol dito? Siya ang palaging una sa lahat. Di dapat ang abogadong yon o kung sino mang lalaki. Siya lang at wala ng iba pa. Hey girls, look! Attorney Villena posted on his FB account. He's having lunch at Paralos Amentes restaurant with Clea, Annie Cairo. Parang pinompiang ang tenga ni Mateo sa daang beses. His chest congested as his brows tied in a knot. Kulang na lang tubuan siya ng sungay ni Satanas sa sobrang inis. Paralos Amentes? Restaurant ng dad niya para sa mommy niya. For Lovers restaurant in English. And Agaton is dining there with Clea? Doon pa naman siya nabalak i-celebrate ang 18th birthday ni Clea, pero ngayon ayaw na niya. Uy, patingin! Nagmamadali ang mga babaeng umalis sa mga kani-kaniyang upuan. Halos dambahin ang binatang kasama para lang makatingin sa cellphone nun. Tumingin sa kanya ang mommy niya, kaya't lalong tumigas ang panga niya. Ay, ang ganda ni Beshi. She's blooming. Anilira na mukhang sincere naman at di pa tama sa kanya. Yes, as she grows old, the more she gets so pretty. Diba? Ang lakas ng evolution sa kanya. We started as childhood friends at super skinny siya noon tapos maitim pa. But look at our Beshi now. Abogadong manliligaw niya. Kunwari pinahid ni Debbie ang imaginary tear. Ako? Ano ako? I am not a lawyer but I'm a lieutenant general. Parang batang sagot ni Mateo sa isip. Yes, true. Maswerte ang lalaking una niyang magugustuhan. She is beautiful in and out. And boy, dibdiba ng panliligaw ni Attorney Agaton sa Beshi natin. Iiling-iling pang parinig ni Nina sa kanya. Humahango siya sa selos. Malapit na siyang sumabog. Sa lahat ng pwedeng pagdalhan na restaurant, sa restaurant pa na pag-aari niya? Kung palagyan niya kaya ng laso ng pagkain ng Agaton na yon, halata naman kinukompetensya ka kay Clea. Look, Tito, oh. Don't make bagal-bagal like a snail. Naunahan ka na ni Attorney. Iniharap ni Nina ang cellphone sa kanya. At dahil 6 inches malamang ang screen ng aparato, kitang-kita ni Mateo kung paano magdikita ng mga braso at balikat ng dalawa. Magkatabi pa ang mga yon sa silya, nakapatong pa ang braso ni Agaton sa sandalan ng upuan ni Clea. Clea is leaning in a bit kaya't halos humalik ang tuktok ng ulo sa baba ni Villena. Marahas niyang inagaw ang cellphone. Ngising gago ang ngiti ni Agaton. Loko ka? Gigil na mura ni Mateo sa isip, tsaka nagtagis sa mga bagang niya. The green-eyed monster is eating up his whole system. Dumako ang mga mata niya sa nakangiting dalaga, parang lahat ng selos niya ay natunaw.
Clea is smiling so timidly. Kahit simpleng ngiti at araw ng mukha hindi maitatago ang kainosentihan ng dalaga. She looks so lovely in her haltered green top. She's really very simple yet oozing with appeal. Pero nang ibalik niya ulit ang mga mata sa mukha ni Agaton, tone-toneladang selos ang naramdaman niya. I cannot take this anymore. Gigil na bulyaw ni Mateo. Tutop ang noo. Saka niya binalibang ang cellphone na hindi naman kanya. Kinaragan niya si Cutie mula sa kandungan niya. Saka siya tumayo. Ay! Nagupit ang balat mo sa paa, sir. Tili ng bakla at saka nag-hysterical sa harap niya. Oh, my phone! Bulalas naman ni Cairo. Nakanganga sa kanyang tatlong dalaga. I will replace it. Bugnot ang mukhang sagot ni Mateo kay Cairo. Sumalyap siya sa paa niya at nakita niyang dumurugo ang hinlalaki niya pero wala siyang pakialam doon. Paduduguin niya ang uso ni Agaton kapag hindi siya makapagpigil. Nagmamadali niyang nilapag si Cutie sa stool ng manikurista. Sinuot ng medyas at sapatos niya. Doon sa nakaramdam ng hapde sa gilid ng kuko dahil sa pagkakagupit ng bakla. It was his fault. He jerked, that's why he was cut. Nagmamadali siyang lumapit sa ina at hinalikan yun sa noo. Good luck, mi niño. The old woman patted his arm. I'll just pay the phone. Don't mind us. Ngiting-ngiti pang donya ng sulyapan ni Mateo sa salamin. San ka pupunta, tito? O sisa ni Ninya sa kanya nang damputin niya si Cutie. I will claim what's mine, he declared. Ayi! Tilian ng tatlo at sabay-sabay pang nagtatalon. Hindi pwedeng binabalandra ng Villena. Na yon, ang litrato niya sa kanya, nang ibig sabihin nito ay pagmamayari ang kanyang kapalaran ng isang Bustamante. Hindi rin porke na wala siyang social media, talo na siya. Pagmamayari niyang babae at walang makakaagaw sa kanya. Minsan nang nagdemanda ang tatay niya sa babae niya noon, pero namatay ang matandang Bustamante. Kahit tatay pa niya sa pagkakataong to ang kukuha kay Clea, hindi niya to bibitawan. Hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali na tumalikod dahil lang sa sakit o selos. Kailangan niyang lumaban kahit anong pait. At pilit siyang itulak ni Clea. At walang patakaran sa paghalik at wala na. Sino siya para ipahayag yon? Hahalikan niya to kahit gaano pa katagal at kahirap ang gusto niya. Sa tabi ng salon nakita ni Mateo ang hilera ng mga paso na may namumulaklak na mga rose nang lumabas siya. Naalala niyang bigla ng pasikatan siya ni Clea. Nilapag na naman niya ang pusa sa semento. Ang hirap na may bitbit na alaga sa labas. Pagod na pagod siya kay Cutie tapos ang batang yon nagpapasarap sa restaurant kasama isang Draculang hilaw na abogado. Pasanto-santo pa sa harapan ni Clea pero di naman talaga santo. He looked at those roses cautiously for a brief moment. Iba't ibang kulay ang mga rosas sa paso. May nakasulat din na don't pick flowers, property of the salon. He cares. Binunot niyang isang pula at isang puti. Kasama pati ugat. Sir! Sita ng gwardyang kakamot-kamot sa ulo. Bawal po, sir. Malumanay na paalala nun sa kanya pero galit ang mukhang humarap siya sa lalaki. Tell your manager to file a case against me for picking his flowers. Ani roon na napakamot ulit. Mabait naman ang lalaki kaya tinukot niya ang pitaka. Kinuha ang 1,000 piso at sa kanya siniksik sa bulsa ng uniform noon. Bayad ka mo sa bulaklak niya. Sabi pa niya sabay dampot sa pusa na umiinat sa sementadong parking lot. Wala siyang panahon na dumaan pa sa isang flower shop. Di man lang niya pinagkabalahang pahin ang ugat ng rosas na may nakakabit pang mga lupa. Anong palaman ang bulaklak ni Agaton sa kanya? At anong binatbat ng pagkalalaki noon sa kanya? Baka kalahati lang. Bago pa man si Mateo makasakay sa kotse, may lumapit sa kanyang batang gusgusin na may bitbit na kahoy-kahoy. Laman noon iba't ibang candy. Boss, bili na boss. Alok noon na para nakikiusap pa ang mga mata. Nagip na mga mata niya ang tsokolate na honey ang pangalan kaya inuso niya kaagad. Ano yan, chocolate? Boss, may buong balot ako boss sa bag ko. Give me 3. Bigyan mo ako ng 3 balot. Utos niya at saka sumulyap sa sariling relo. Luckily, the boy was quick. Binalot kaagad noon ng 3 plastic ng honey chocolates. Di niya alam kung anong lasa ng mga yon pero at least may dala din siya. Basta chocolates, tapos. Parehas lang yon. Boss, 150 lang, anang bata. He opened the door of his car and threw Cutie in. He got a 500 peso bill from his wallet. Magpapalit lang ako, boss. Sabi noon pero umikot na siya sa kabilang side ng kotse. Don't bother, nagmamadali ako. Salamat, boss.
Tuwang-tuwa na sigaw ng bata pero ngumisi lamang siya. Pagkapasok ni Mateo sa kotse sa kanya inalisan ng mga tinik ang bulaklak. Naalala niya ang daddy niya. His mom was asking for a bouquet of flowers during his parents' anniversary. His dad forgot about it because the old man had a very long day in his office. Umiyak ang mommy niya at wala namang imik ang ama niya. Di man lang nagsorry o kung ano pa man. Pero kinaamagahan naman ipinaararo ang kabilang parte ng bakuran nila. Nagpa-deliver na iba't ibang klase ng bulaklak na pananim. Kaya memorable para sa mommy niya ang garden na yon sa kabilang side ng private golf course sa bakuran ng mga Bustamante. It was his dad's late anniversary present for his mom to contend with the mess that he made. The silent way of saying sorry for it's not really a part of their attitude to say it. Doon naman sa hanga sa ama niya, sa kaibang pamamaraan ng pagmamahal sa mommy niya. And never his old man cheated on her mother. Kaya nga rin kahit marami pa rin gustong pumalit sa peso ng daddy niya, kahit matanda ng mommy niya, hindi na rin binibigyan ng babae ng tsansang iba. At iniidolo niya ang ganitong uri ng pag-ibig. Gusto niya rin yon para sa sarili niya, at akala niya ay para kay Denise iyon, ngunit hindi niya namalayan na tumitibok na pala ang puso niya para kay Clea. Ibig sabihin, higit pa sa naramdaman niya noon para sa ina, ang nararamdaman niya para sa dalaga. Marahil ito isang batang tunay na pag-ibig at ang isang to ay isang nag-iisang tunay na pag-ibig, walang hanggan.